today's video, malalaman natin kung paano magbabate ang kuya at ang tatay ko. So bago ko nga yan maichika, mga around 11 a.m., umalis na nga ako, si Pinky, pati na rin yung papa ko para pumunta ng SM Tanza. And bakit SM Tanza? Kailangan kasi naming sunduin yung pamangkin ko na si Percy. Panganay siya ng kuya ko. And bakit kailangan namin mag-commute? Ang tatay ko po kasi at ang kuya ko ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan nitong mga nakaraang buwan. Kaya naman, lungkot-lungkutan talaga ang papa ko. So nagbus lang muna kami papuntang Juan Ayala. At dito nga, bumili muna kami ng makakain dahil medyo nagutom nga kami. So, bala ko talaga, sasakay kami ng PTEX papunta sa SM Tanza. Kaso, bigla ako may nakitang konduktor, may hawak siyang signage na Bacoor, basta somewhere in Cavite. So, nagtanong ako, ano po bang mas mabilis na paraan pagpunta ng SM Tanza? Mag-PTEX po ba ako? Or dito na ako sasakay? Sabi niya, dito na kayo sumakay. Baba na lang kayo SM Bacoor. Tapos pagdating doon, sakay na lang ulit kayo papuntang SM Tanza. Kasi daw, kapag nag-PTEX pa kami, mas matagal daw yung biyahe. So ako naman, syempre, ang gusto ko lang naman mapabilis yung biyahe namin kahit na-commute. So, naniwala naman ako. So habang nasa biyahe nga kami, dito na namin kinain yung baksilog at kung ano-anong pinamili namin pagkain doon sa Juan Ayala. There was a time kasi na nagpunta ako ng SM Tanza, Cavite. Medyo na trauma ako doon dahil papunta pa lang, inabot ako na more than 4 hours sa biyahe. Inis na inis talaga ako. Tapos, yun nga nasakyan naming bus, binaba kami sa may bandang SM Bacoor. Tapos, ayan, nag-jeep patuloy kami. Naawa ako kay Pinky kasi nagre-reklamo na, Mommy, it's so hot in here, ganyan-ganyan. Hindi kasi ako talaga familiar sa Cavite. Nalilito ako sa kanya pa dahil siguro hindi naman ako nakatira doon. So, sa isip-isip ko, sana pala nagbus na kami from Juan Ayala to PTEX. Then, sa PTEX, sasakay kami ng bus papuntang Naik kasi madadaanan naman daw yon nung SM Tanza. Sabi nga ng aking friend na kikitain ko rin doon na taga-Tanza lang din. Siguro umabot pa ng mga 40 minutes yung biyahe namin sa jeep para makarating dito. And finally, nakapasok na nga kami sa mall. Dumiretso kami ng food court. Una, para lang sana maki-CR. Tapos nakita namin, nandito na pala yung aking beshi na si Marie. Kasama niya yung 2 anak niya. So dumiretso muna ako sa CR kasi nga ihing-ihi na rin ako. At syempre, uniform na nga talaga ng mamsi nyo ang skirt na yarn. So, paglabas lang ng CR, may claw machine kasi dito. Iniwan ko si Pinky doon, kasama si Marie at yung 2 anak niya. Tapos, ito nga, meron na agad nakuha sa claw machine. Itong panganay niya na si Eli. Grabe, ang galing ng technique niya para makakuha ng toy. So, ayan, tuwang-tuwa talaga si Pinky. Then, bumaba na kami para makahanap na makakainan. So, dito nga kami nakapag-decide na kumain. Si Papa ko naman, iba daw yung trip niyang kainin. So, sabi niya, mag-iikot-ikot lang din daw siya sa mall. Total, inaantay pa namin pumunta dito yung kuya ko. So, meron palang business ngayon si Marie. Nagre-resell siya ng red velvet crinkles from Little Bites. And sa lahat talaga ng mga crinkles na natikman ko, ito yung pinakamasarap. Sobrang moist, ang sarap, saktong-sakto yung tamis niya. Ang sarap nung filling niya sa gitna. I'm not sure kung cream cheese ito. Basta ang sarap-sarap niya talaga na tipong mamaya-mayain mo talaga to. Hindi mo siya titigilan, nakaka-addict yung red velvet crinkles ng Little Bites. Kaya kung bet nyo rin matikman or kung nagkikrave kayo nito, order kayo sa friend ko. Dito sa page niya, itatag ko na lang din siya. And ayan ang aking beshi na si Marie. At ito yung hubby niya, Seaman naman si Bench. Actually, magkakatrabaho kami noon sa Meralco Call Center. Kaya magkakilala na kami ng matagal na panahon. Pagkatapos nga kumain, dahil may mga bagets kaming kasama, syempre pinagbigyan namin yung mga trip nila. So, ang una na dyan ay itong carousel ride. And then mamaya daw gusto nila mag-train ride. So, bakit kami nandito sa SM Tanza? So, dito na lang kami magkikita nung aking pamangkin na si Percy. Pero ihahatid naman daw siya ng kuya ko. So, ayun na nga, few months ago kasi, nung nasa Pasig pa yung papa ko, nagkaroon ng misunderstanding yung kuya ko, yung papa ko. Kaya nitong mga nakaraang vlog, hindi nyo talaga nakikita yung kuya ko dahil nga meron silang something going on. So habang kami nga ay sasakay dito sa train ride, ang nangyari kasi ay ayun na nga, before kasi ang kuya ko, every time meron siyang on-site na shift sa trabaho niya sa QC, doon siya nagtutulog sa papa ko ng ilang araw. Then kapag rest day, then tsaka siya umuuwi ng Cavite. So simula nga nagkaroon sila ng misunderstanding
ayun na nga, hindi na siya tumutuloy kay Papa. Tapos, syempre, bilang si Papa nga, namatayan na. Tapos, nagkaroon pa sila ng misunderstanding ng kuya ko. Kaya talagang sobrang nalungkot yung Papa ko. Para talaga siyang madidepress doon. Nang hina talaga siya, namayat siya, napabayaan niya yung sarili niya. So, syempre, tinanong ko naman yung side ng kuya ko. Tinanong ko rin yung side ng Papa ko. And dahil ayaw naman nila magbate, hindi ko na pinipilit. Wala na talaga sa intention ng pagbaptiin sila dahil una sa lahat, matatanda na sila. Pero when it comes sa communication ng Papa ko, pati ng mga apo niya sa kuya ko, okay na okay pa naman sila. Yung kuya ko kasi, yung panganay niya, si Percy, makapapa Arnel yun. As in, lagi silang magka-video call. So, even before, gusto na talaga ni Percy na magbakasyon kay Papa. Kaya lang, ang nagiging problema nga is kung paano niya kukunin yung dahil ayaw niya nga pumunta. Basta ang hirap i-explain. Hindi pa kasi expert si Papa din sa Waze. So, hindi siya maalam pa sa daan papunta sa bahay ng kuya ko para sana sunduin niya na lang nakamotor. So, para mas madali na lang talaga ang lahat. Di nakisali na ako dito. Sabi ko, sige na nga, puntahan na nga lang natin. Doon na lang tayo magkita sa SM Tansa. So, at the same time, kikitain ko na rin yung best friend ko nga na si Marie. Dinala ko na rin si Pinky kasi wala siyang pasok and wala naman siyang gagawin sa bahay. Si Kowa, hindi ko na siya dinala dahil sinama sa trick or treat sa opisina ni Ate Ken. So, mabalik lang tayo dito sa video. Meron kami nadaanan na CLN. Hindi ako mahilig magtitingin sa ganito pero nagustuhan ko talaga tong bag na to. Kaso, ang mahal niya talaga. Tapos, sakto, naisip ko, meron kasi akong kailangan puntahang event bukas. Wala pa akong bag na susuotin. Wala pa akong damit. So, medyo nai-stress nga ako. But since mahal nga yung bag sa CLN, sabi ko, Mars, tingin-tingin kaya tayo. Baka may mas mura and ganun din naman yung quality sa may department store. So, tingin kami dito sa may Sekosana, sa kabuuang department store. Meron namang mas mura pero parang na-inlove na talaga ako doon sa CLN. So, pinag-iisipan ko pa talaga. So, habang nag-iikot-ikot pa nga kami dito, maya-maya, nag-message na nga yung kuya ko at ang sabi, andito na daw sila. So sabi ko, ay sige, okay, si Papa, nagpaiwan siya dun sa may harap ng Mary Grace, nakaupo lang siya dun. Tapos, ang reply ng kuya ko, oo, kasama na namin. Tapos, nagkatinginan kami ni Marie kasi habang nag-iikot nga kami ni Marie dito sa mall, naichika ko na nga sa kanya yung nangyari. So, tinawag ko agad si Marie. Pagkabasa ko ng message, sabi ko, Mars, tingnan mo, magkasama na daw sila. So, nagkatinginan kami ni Marie. So, ayun na nga. Akala ko, bating-bati na sila. Yung pala, kahit papano, civil naman sila. Pero at this point, natuwa na rin ako na magkakasama nga kami. So, tinanong ko sila, hindi pa daw sila kumakain. Sabi ko, sige, punta tayo ng Jollibee. Habang papunta kami doon, meron kami nadaan ng ganito. Sabi ko, why not mag-family picture na rin tayo? So, during this time, hindi pa talaga magkaayos yung kuya. Kumbaga, ang nangyari daw, pagdating nila doon sa Mary Grace, nakita nila si Papa, nag-bless naman daw sila, kasama yung kuya ko kay Papa. Tapos, si Papa naman, tahimik lang, ganyan. Pero hindi naman sila nag-away na parang mga kasi alam ko naman, deep inside, namimiss nila yung isa't isa. Kasi, palangga naman talaga nila yung isa't isa. Nagkaroon lang talaga ng misunderstanding. Normal naman talaga yun sa mga pamilya. So, ayan, hindi ko nga mapagdikit itong si Papa at si Alvin yan. Kaya pinagitnaan ko pa nga sila. And thank you kay Marie dahil siya ang nag-take ng aming family picture. So, ayun na nga, kumain na nga muna kami dito. Iniwan ko talaga muna sila dyan habang kumakain dahil binalikan ko yung bag. Nakahanap ako ng damit na mabibili doon. So sabi ko, ay pwede na to. At least bukas pagising ko, wala na akong iintindihin. Pupunta na lang ako sa event. So anyway, eto at nag-grab na nga lang kami pa uwi. So ang nangyari pala, pagkatapos namin kumain sa Jollibee paglabas, edi syempre magpa-part ways na nga kami, uwian na. So nagsabi lang naman ako kay Alvin at sa papa ko, mag-sorry na kayo, magbati na kayo. Tapos hindi ko narinig, hindi ko maalala kung nag-sorry ba sila. Pero, nag-kiss naman sila dahil very affectionate nga si Papa. So, nag-kiss naman si Papa at si Alvin. So, all is well na sa kanilang dalawa. Buti naman. So, nakauwi na nga kami dito. Actually, gusto ng kuya ko, dalhin daw namin yung sasakyan nila. Since marunong naman mag-drive si Papa ng car, ayoko lang. Kasi, syempre pag sa amin yung sasakyan, responsibilidad ko yun, ayoko. Wag na, mag-commute na lang kami. So, feeling ko naman, kahit na medyo mahaba nga yung biyahe namin, worth it naman siya dahil nagkabati na si Papa at yung kuya ko. So, ito nga pala yung nabili kong
siyang damit na pang-event. Pang-formal siya. So, I think para ma-ROI ko ito, lahat ng mga event or pupunta na kailangan formal, yan lang talaga ang magiging uniform ko. And then, eto naman yung bag. Hindi ba siya OA sa mahal? Pero for me, mahal na siya kasi never naman ako bumili ng tig 2.5 na bag. Pero sabi ko, lahat ng mga pupuntahan kong special occasion, event, dapat ito ang bag ko para ma-ROI siya. So, ayun lang naman. Sobrang happy ko lang din today.